listahan, but indeed we are here to be changed by God. Amen? So, ang napaka-importanting tanong po para sa atin when we talk about this topic is, bakit nga ba dumating ang Panginoong Jesus? Why He needs to come? Why did Jesus come? Pagka marami pong mga Bible verses, maraming verses plastered in the New Testament, even in the Old Testament, why Jesus come. Pero po pagka inaral nyo, sa sobrang daming verses why explain why Jesus had to come. Pero pag inaral nyo po, halos it will come boils down into Jesus come to save those who were lost. Jesus come to rescue us. Dahil po tayo ay nawawala, tayo po ay nalulunod, tayo po ay walang buhay, Jesus come has to give us life. Yung po lagi, kasi sabi po sa 1 Timothy verse 15 na Jesus Christ came to save the sinners. Kung ikaw, sa tingin mo sa sarili mo, at hindi mo pakilala ang Panginoong Hesus, at tingin mo sa sarili mo ay isa kang makasalanan, you're the reason why Jesus came to save you, to rescue you. Also, in Ephesians, it explained by Paul na dumating po ang Panginoong Hesus para ang mga Hudyo at ang mga Gentile ay ma-reconcile sa Panginoon. Bakit? Kasi bago natin tinanggap si Hesus Kristo sa buhay natin, tayo po mga kapatid ay kaaway ng Panginoon. We are enemy of God. Kumbaga, before tayo naging Team Jesus, nasa kabilang team tayo. Yeah. Nasa lumang team tayo. Tama yun. So, Jesus Christ reconciled us to God. Kaya nga, di ba sabi po ng Corinthians, that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pero po, may kailangang response na kailangan gawin. Ano po sabi ni Paul doon? Be reconciled to God. Ang purpose ng Panginoon, i-reconcile tayo sa Panginoon. Ano, yun po ang purpose ng Panginoong Jesucristo. Ma-reconcile tayo sa Diyos Ama. Pero ang kailangan natin, hindi, it takes two to tango. Hindi ka pipilitin ng Panginoong Diyos. Sabi ni Paul, be reconciled to God. Sabi niya, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Pag narinig mo ang Panginoon, ang boses ng Panginoon, huwag mo nang tigasan yung puso mo. Kung ang correction para sa iyo, huwag mo nang ituro kung para. Di ba minsan meron tayong tendency na nakarinig tayo ng isang review, correction ng Panginoon. Naisip ka agad natin yung kaibigan natin, para kaya na yun. Ay, para kaya yun ang punod ko. Oo, nakakalimutan natin yung sarili natin that it's for us. Nangungusap sa iyo ang Panginoon, pero naiisip mo agad, kaibigan. Di ba, mahilig tayo magturo after mayroon lang tayo yung mga mayroong attitude. But, yun ang mga kapatid, if you hear God's word, God's voice, huwag mo nang tigasan yung puso mo. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon, yung sumunod tayo sa Kanya. And, sabi po dito, yun mga maraming verses na ngayon. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon is about this Matthew 5:17. Sabi po dito, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Wow! Yung pala yung dahilan ng Panginoong Hesus, isa sa dahilan bakit siya pumunta dito. Not to destroy the law or the prophets, but to fulfill. When Jesus Christ talk about the law on this verse, He talks about the Old Testament. When the law and the prophets, ano ba yung law ng Torah? Ay yung prophets, yung mga sa ilang minor prophets lang, major prophets ba tayo? Okay, so yun yung mga tinuturo, yung buong Old Testament, hindi po selection. Di ba? Ang law po, it's an all or nothing proposition. Hindi ka pwede mag-cherry picking. Ito kaya ko to. Ito kukunin ko na, susundin ko, ito hindi ko kaya. So, isa-set aside. Hindi po ganon ang law. The Bible says, hindi pwede yung pipili ka lang kung anong gusto mo. It's all. Buo. So,
we could easily say na, ay, napulbil na ng Panginoong Jesus yung, so yung law and prophets by His life, His death, and His resurrection, which is totoo yun. Jesus Christ fulfilled all of that. Pero ngayon, pag-uusapan natin na hindi po, wala pong tinanggal ang Panginoong Jesus kahit, hindi ba sabi doon, kahit isang kudlit or title, jot or title. Di ba? Maraming mga prophecies sa Old Testament that Jesus Christ fulfilled. Almost all. Let's say, 100 years before Jesus Christ was born, sinabi na ng Bible, sinabi na po ng mga prophecy kay Micah kung saan ipapanganak ang Messiah. Yung lugar kung saan ipapanganak. So, imaginein mo, centuries before the born of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ, alam na kung saan ipapanganak. And it happens. Sabi po sa Micah, He will be born in Bethlehem. At ano ba po? Even in Isaiah, sa Isaiah 7, pinapisay na ni Isaiah by the power of the Holy Spirit kung paano pamamaraan ipapanganak ang Panginoong Jesus. That He will be, the virgin will conceive and give birth to a son, and He will call His name Emmanuel. Meaning, God with us. So, isipin mo yung Isaiah po, ilang dekada? Dekada pa po. Of not decade, it's, ano ba yung 100? Millennium, centennial. Ilan po kung kumbaga, hundreds of years, sinabi na kung paano yung pamamaraan ipapanganak ang Panginoong Jesus. Alam na kung saan, alam na kung ipapanganak, at alam na rin kung yung pagdaraan ng hirap. Kanina, di ba, habang nag-i-exhort si Minister Romel about sa Lord's Table. Pero naupisay na yun ni Isaiah kung paano mangyayari. Yung sakit na daraanan ng Panginoong Jesus. Sinabi na doon kung ano mangyayari sa Kanya, that He will be led like a lamb to a slaughter. Ano ang ibig sabihin nun? Ang lamb, di ba, pagka dinadala mo sa isang sharing na lugar, halos wala siyang kaimik-imik. Yung ginawa kapag sa Panginoong Jesus, di ba? Instead, na magalit siya dun sa mga tao na nagpapasakit sa Kanya, ano sabi ng Panginoong Jesus? Napatawarin sila. They did not know what they are doing. Imagine mo yun. Sinasampan ka, sinasaktan ka, kinukoronahan ka ng tinig, tapos yung mga lashes mo, tapos sasabihin, sino kayo makapagsabi sa atin ng gano'n, ano? You're suffering on that terrible, punishment, tapos sasabihin mo, Panginoon, patawarin Diyos ang mapatawarin mo sila. Hindi nila alam. Tayo siguro, pag tayo ginawa na yun, tayo nga, maipit lang ng kaunti, mapawag lang ng kaunti. Nagigigil ka. At alam mo yung ganun po, pinag-aaralan din yun ng mga Pharisees, even yung mga nung time ng Panginoong Jesus, di ba? Nakakausap niya yung mga Pharisees. They study the Word of God. Pero nilibok sila ng Panginoong Jesus. Ano sabi ng Panginoong Jesus? You search the Scripture, for in them you think that you have eternal life. Pero hindi sabi niya, pinag-aaralan nyo, in-scrutinize nyo ang salita ng Panginoon. Kasi para sa inyo, doon kayo makakakuha ng buhay na walang hanggan. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi naman kayo lumalapit sa akin para kayo magkaroon nito. Di ba minsan, marami mga tao ngayon, they study the Word of God only for their own head knowledge. Hindi para magkaroon ng relasyon sa Diyos. When they read the Bible, sometimes some people, they read it as just like a novel. Diba? Historical book. Ang Bible po hindi ganon. When we read the Bible, hindi po naman po nagkakapag-accumulate tayo ng knowledge at nai-inlove sa istorya. Di ba? Pagsabog, nai-inlove ka sa istorya eh. When we read the Bible, hindi lamang tayo sa istorya nai-inlove, kundi nai-inlove tayo sa author. Yun po yung ultimate goal natin when we read the Bible. And sinasabi nito ng Panginoon, hindi naman kayo lumalapit sa akin
So they study the book of the law. They study Torah. Actually, may mga master nga nun, di ba? Yes. May mga ano tawag doon, lawyer. Di ba? Mga magagaling. At yung law kasi meron siyang tatlong, yung Mosaic law, mayroon siyang tatlong klase. Para mas maintindihan natin kung ano yung law, you know, there is three types of, ano ba yung law talaga? Intindihin natin. Ito yung three parts of Mosaic law. Yung ceremonial, yung civil, at yung moral. Ano po yung yung ceremonial? Ito po yung mga feast na ginagawa, let's say Passover, ano ba yung mga ginagawa mga feast, kung paano mag-offer ng mga animal sacrifices para sa kapatawaran ng mga kasalanan. No Old Testament, they offer animals for the forgiveness of their sins. Kasama po yun sa mga ceremonial law. Meron din pong tinatawag na civil law. Yung civil law po, ito yung halimbawa sa mga ari-arian, kung paano hati-hatiin, paano po yung pamumuhay. Halimbawa, mayroon kang may atraso ka sa isang tao. Ito yung gagawin mo na pagbabayad. Pag di ka makabayad, maaaring makuha yung mga ari-arian mo. They call it civil law. At meron din naman pong moral law. Siguro mas kilala niyo yung moral law. Ang moral law po, ito yung 10 commandments. Yung Big Ten. Pero when we talk about the law, mga kapatid, ang naisip pa agad natin, di ba, yung law of Moses? Di ba? Yung sa Mount Sinai. Pero alam niyo po, bago pa, even in the time of Adam, meron na pong law. Meron na kinuha ng Panginoong Hesus kay Adam. Di ba sa garden, ano po yung utos ng Panginoon kay Adam? Sabi niya, lahat ng bunga ng prutas pwede mong kainin dito except sa isa. The tree of yung mansanas. The tree of knowledge of good. Hindi mo yung nasa litson na. Hindi po yun. The tree of knowledge of good and evil. Kasi di ba narang nakalaka natin, akala natin yung prutas is mansanas. Ewan ko, saan galing yung ganun? Saan galing yung ganung ideya? Pero yun po mga kapatid, it's not about, yun po yung isang utos. Nag-iisa-isipin mo. Gaano kadami sa garden, gaano kadaming pagkain ang mayroon doon. Isa lang yung pinag-utos ng Panginoong Diyos. At ano ang nangyari? Yung pa yung kinain. They failed. They sinned against God. They will thrown out sa garden. Binayolate nila yung utos ng Panginoon. So yung sabi ko sa meron ng law even noon. Wala pa yung law of Moses, pero meron ng binigay na law ang Panginoon. Even si Noah, nung time ni Noah, di ba, inutusan si Noah kung paano yung pag-build ng mga sukat, saktong-sakto yung mga sukat eh. Di ba? So mayroong inuutos ng Panginoon. Si Abraham, di ba, kaya in Genesis 26:5, sabi na doon, Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandment, and my statutes, and my laws. So ibig sabihin po, si Abraham po, namuhay siya, nauna po kay Moses. Wala pa yung law of Moses, pero may mga inuutos ng Panginoon. And Joseph also, kilala si Joseph, the dreamer. Sabi nila the dreamer. Si Joseph po, kilala si Potiphar. Si Joseph po, di ba, naging slave siya sa Egypt, naging siya ni kanang kamay ni Potiphar, at may asawa si Potiphar na napakaganda, at sinisidyo si Joseph. And then ano po yung ginawa ni Joseph? Tayo po pag nakakapag-face tayo ng temptation, mga kapatid, lalo na yung mga guwapings, mga magaganda, nagagandahang dilag. Pag kayo po nakakaharap sa isang temptation, the best way to do is to run. Kayahin niyo po yung ginawa ni Joseph. Huwag kayong makikipaglaro as if kakayanin niyo. Mga kapatid, huwag kayong makikipaglaro sa temptation.
and you will think that you can do it and you can overcome it. The best way to do is to run. Flee. Sabi ko, flee. Kasi, pag lagi kang nasa kusina mo, ulingan ka. Hindi mo sasabihin, ay, tatambay lang ako sa Starbucks, di ako magkakape. Tambay-tambay lang ako. Hindi mo sasabi yun mga kapatid kasi kapihan yun eh. Later on, nagkakape ka na nun eh. Kaya huwag yung sasabihin na do not rely on your strength that you can overcome temptation. If temptation knocks on you, run! Talikuran mo na. Yung oo at hindi, huwag yung hindi mo na parang oo. Di ba? Minsan kasi pag nag-hindi tayo, parang hindi na tayo. Nagpapapilit. Pag hindi, takbo-takbo. Huwag na tayo makipagtigasan because we will fail. So long before the Mosaic law was delivered, God was already known by faithful people. Yun na nga po, ang example na binigay natin, si Abraham, si Noah, si Joseph. So, these people were aware of the righteous requirements of the law. The law requires perfection. Hindi pwede na sumunod mo yung 1, di mo susundin yung 4 or 5, sasabihin mo nasunod mo na yung law. Hindi. Kahit nasunod mo yung siyam, pero ang law po, pag sinabi nating law of Moses po mga kapatid, it talks about the 613 commandments. 603 na mga maliliit na command. Kasama na po doon yung bawal kumain ng hipon, shellfish, pork, pananamit. Hindi pwede masida. Hindi pwede. Lahat po yun. Sino kaya sa atin makakasunod nun? Wala. Sa Ten Commandments, di ba? Ano sa Ten Commandments? Kasama doon yung Sabat. Sino sa atin nag-observe ng Sabat? Saturday yard work, Friday night emails, sino? Lahat tayo nagtatrabaho. So lahat tayo binayolit, hindi mo nasunod ko yung siyam kasi binayolit mo sa isa. Sabi ng Bible ko, if you will go into, you should keep the whole commandment. But if you stumble at one, you are guilty of all. Kaya nga po, it's all or nothing proposition. And the law, in the first place, mga kapatid, it was given to Israel. It was given to Israel para may doon silang distinction as a separate nation. Para makilala sila sa kanilang pamumuhay na banal, para makilala sila apart sila sa mga, kasi yung mga nakasurrounding mga countries, they are pagan worshippers. So yun yung distinction ng Israelites, yung law. Actually, they were called a kingdom of priests and a holy nation. Yun po yung dahilan. Isa sa dahilan, kumbaga major actually. So that binigay ko yung law na to para ito po yung encompassing guide sa pamumuhay ng mga Hudyo. Pero alam niyo po, ang law na to, it's unchangeable. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pong baguhin because it represents the unchangeable character of God. Ang Panginoon, hindi nagbabago. He is the same God, yesterday, today, and forever. Sabi po dito sa Matthew 5:18, for surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Hindi po natin pwedeng bawasan o dagdagan ang batas na ito ng Diyos. Is unchangeable because God character never changes. The same God worshipped by Moses, the same God worshipped by Abraham is the same God that we worship right now. Amen. Hindi po nagbabago.
Yung pamamaraan ng Diyos nagbabago, but the character of God, the dealing of God change. Diba iba yung dealing doon sa Old Testament at sa New Testament? Sa Old Testament, pag nahuli ka, if you commit sin of adultery, you will be stoned to death. Ngayon, sino ba ang nag-i-stone to death ngayon? Diba? Even na alam niyo po, nung ipinanganak ang Panginoong Jesus, it's still under the law. Jesus Christ lived under the law. Nung panganak, mayroong istorya, di ba, sa John 8, na kung saan may isang babae na nahuli who commit sin of adultery. Nga ang nakakagulat ng babae lang ang dala-dala, hindi kasama yung lalaki. Hindi ka pwede mag-adultery na isa lang. Siyempre, dalawa, di ba? Pero di ba, kung mabasa nyo sa John 8, yung babae lang ang dala-dala, but because they're trying to trap and test Jesus Christ, doon po sa John 8. Ano sabi po doon? Sabi niya, sa law of Moses, kasi they are trying to find something na pwede nilang i-akusa sa Panginoong Jesus na pinaka-violate. So that they could persecute Jesus Christ, so they could execute punishment sa Panginoong Jesus. And ano pong sabi niya? Sa law of Moses, pag nahuli mong isang babae o isang tao na nangangalo niya, they will be stoned to death. Sabi niya, ito nahuli namin, ano pong gagawin niyo dito? Sabi niya, anong gagawin niyo dito? Ano sabi ng Panginoon? Nahimik lang siya muna. Kaso nagpipilit sila. Kasi nakalagay doon, di ba, pag ipaparaphrase ko, sumuliw mo ko ng Panginoon para nagsulat sa lupa, di ba? Tapos tinanong ulit siya. Sabi niya, ang sagot ng Panginoong Jesus, sabi niya, hindi niya sinabi na babayulate niya yung law of Moses. Na huwag niyong batuhin. Kasi pag sinabi niyong huwag mong batuhin, binayulate mo yung law of Moses. Yeah? Pero sinabi ni Lord, yung walang kasalanan, siya na ang maunang bumato. Kasi Jesus Christ is promoting the law of love. Paano mo ngayon i-reconcile doon sa law of Moses na kailangan i-stone to death? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, yung walang kasalanan, siya na ang maunang bumato. Pero alam mo, nakakagulat kasi they also accept they are sinners. Kasi wala ni isa mang bumato. So lahat ay may kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa babae, asa na yung mga nag-aakusa sa'yo? Asa na yung mga nagkukondem sa'yo? Ano sabi ng babae? Wala na po. Sabi ni Lord, neither I will not condemn you. Kung mayroon mang isang tao na magkukondem doon, yun ang Panginoong Hesus. Because He is the only person who lived a sinless life. Pero sabi ni Lord, neither I will not condemn you, but go and sin no more. So nauna muna yung no condemnation bago yung sin no more. Pero minsan tayo ngayon, meron na tayong binabaliktad natin. Go and sin no more, then I will not condemn you. Di ba? Minsan nababaliktad na natin. In the Christian churches right now, they are doing baliktad. Nauna na muna nung go and sin no more, magbago ka muna, then I will not condemn you. Pero si Lord, iba. Sabi ni Lord, I will not condemn you. Go and sin no more. Because that no condemnation, that is the thing that will empower you to go and sin no more. Yung kabutihan ng Panginoon, yun na mag-empower sa'yo para hindi ka makagawa ng kasalanan. Kasi the moment na lagi ka nagme-meditate ng mga ginagawa mong mali o ginagawang mali ng mga kasama mo, doon tayo lagi nakakagawa ng pagkakamali. Amen. Amen. So fix your eyes in Jesus. Ngayon po, saan na ba ako? Sa next slide sis. Hindi po nagbabago hanggang ngayon. At sinasabi po, the Mosaic Law is heavy and burdensome. Mabigat po. Isipin mo ang pamumuhay mo. Staring at your face, yung 613 laws, pati equilyo mo, pati ano yung dito yung patilya mo sa lalaki, yung haba, kung hanggang saan yung haba ng damit. Imagine mo yun. Pati yung kakainin mo, kung alin mauuna.
Kaliwa o kanan. Grabe! So it's mabigat. Kaya nga di ba ang sabi ng Panginoong Hesus, nung sinabi niya sa Matthew 11, that come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kasi mabigat ang pinagdadaanan ng mga Hudyo ng time na yun. Hindi nila. They are trying to live and gain righteousness based on their works of the law. Wherein the Bible says that by the works of the law, no one is justified. Amen. Wala pong makakasunod. Only Jesus Christ did. Wala pong nakasunod sa law of Moses. So ang tanong, paano ba na-save yung mga tao noon? Di ba? Kung ganun pala, wala na pala nakasunod. Paano sila na-save noon? Di ba? Minsan, ewan ko kung nagkaroon kayo ng ganito mga tanungan sa isip nyo. Paano ba na-save sila kung it's by faith? Because the Bible, in the Old Testament, di ba? Nakalagay doon na the just shall live, at ineko yun sa Romans, the just shall live by faith. Paano na-save yung Old Testament, yung mga tao sa Old Testament? Parehas din po sa atin. Amen. It's by faith, it's a grace of God through faith. Paano yung faith nila noon? Ang faith nila noon, they are looking forward for the coming Messiah. Tayo, we are looking backward, the Messiah that has come. Di ba hindi rin naman natin nakita, we live by faith also. Ganon din sila. They live by faith. Yung mga naniniwala sa parating na Messiah, yung faith nila nandoon na may darating, yun po. Ganon din po yung kaligtasan na tanggap nila. Same! Wala po tayong walang special Ibig sabihin Enoch, yung mga... Di ba pag binasa mo yung Hebrews 11, nandoon yung mga Hall of Fame of Faith? Yes. Mga Old Testament character yun eh. Amen. But they all live by faith. Amen. Kahit nga sa atin ngayon, kahit sa pagbibigay natin mga kapatid, even in our giving, you should give by faith. Because without faith, it is impossible to please God. Kung wala doon yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pagbibigay mo, it's useless mga kapatid. If you're just giving it out of compulsion or napipilitan ka, hindi ganun. When we give, also we give out of faith. When we do it out. Kasi nga, ang kasalanan ngayon, dito sa buhay natin dito, on this side of the cross, the Bible says in Romans that anything that is out of faith is sin. Imagine nyo, hindi na yung yung mga commandments na pag binayulate mo, magkakasala ka. But anything that you do that is out of faith in whom? In Jesus Christ. It's sin. Kaya nga, di ba, pag napipiliin tayo, parang ang bigat-bigat sa atin. But if you do it in faith in Jesus Christ, everything is magaan. Amen. So, the establishment of the law is fulfilled in Christ. Christ did not abolish any single law. Wala pong inabolish na law ang Panginoong Hesus. Kahit isa. Pero lahat po yun ay tinupad ng Panginoong Hesus. Wala pong natira. Wow! Walang natira kahit na isa. Sabi kasi dun sa, babalikan mo kasi yung isang sa isang slide, dalawang slide. Paano makabigat yung tawag nito, yung law of Moses, Mosaic law. Sabi po sa 2 Corinthians 3:7-9, ang tawag po doon ni Paul is the ministry of death. Because ano ba yung command that is written and engraved on stones? Ano ba yung commandment na nakasulat sa bato? The 10 Commandments. Ang tawag ni Paul is ministry of death. Bakit kasi hindi natin kaya mga kapatid? Ang law ibinigay sa tao para makita nila ang pangangailangan ng tagapagligtas. Kasi kung kaya mo naman palang sundin ang law at mapupunta ka sa langit, makakagain ka ng righteousness by obeying of the law, there is no need for Jesus Christ to come.
Di ba? Kasi kaya naman pala ni Pastor Romel eh. Amen. Hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan ng ano, ng Panginoong Hesus. Kaso ang problema, pagdating doon sa langit, wala ka sa lolo ko, magkaganuran tayo doon. True. Magpapayabangan tayo doon. Mm. Yeah? That's why Jesus Christ came kasi hindi natin kaya. Amen. Alam po yung law, para siyang salamin. Pag nanalamin ka, pag nagulat ka, di mo nagustuhan yung itsura, walang problema ang salamin. Pag magising mo sa umaga, punta ka sa salamin, nagulat ka. Tapos, wala pong problema ang salamin. Pinapakita sa salamin kung sino ang nandoon. Huwag yung sisihin yung salamin. Ganun din po, the law is perfect. Nothing wrong, nothing is wrong with the law. It's holy, sabi nga, it's holy. It's perfect. But the problem is, the law will not make the person holy. The law is holy, but it will not make you holy. The law is perfect, but it will not make you perfect. Kasi pag halimbawa na, parang salamin siya, pagpunta mo sa salamin, nakita mo ng madumi yung mukha mo, hindi mo babasagin yung salamin para ipanlinis sa mukha mo. You need to go to the water, magpawash ka. Ganun din po sa atin, the law will show you that you are sinners and you need to go to Christ. Amen. That you need a Savior to cleanse you, to wash you. Ganun po yun. Maganda ang law. Sabi nga, law is good. If you use it wisely. Kaso nga, the law is for the unbelievers. So that they will see their sinfulness and they will see their needs of a Savior. So, the purpose of the law is fulfilled in Christ. Matthew 5:17 says, "Do not think that I came to destroy. I came to, not to destroy, but to fulfill." Ngayon po, ano pa yung ipupulfill natin? Ina-fulfill na ng Panginoong Hesus. So ano, mabubuhay na lang tayo in a chaotic life. Ay, total, na-fulfill na naman ng Panginoong Hesus. So mamumuhay na ako, let's go out and get robbed. Mamuhay tayo ng masama. Kasi hindi mo na kailangan ng law. You're no longer under the supervision of the law. Now that you are in Christ, the Spirit of Christ is living now inside of you. Hindi na natin kailangan kumbaga sumunod sa law, but you need to follow the leading of the Holy Spirit that is in you right now. Yun po ang magiging, hindi na po yung moral compass ang kailangan natin. Ang kailangan natin ang Espiritu ni Jesus na nananahan sa iyo para mamuhay ka. At yun ang nagtuturo sa atin araw-araw. Jesus Christ is discipling us every day. Di ba, sometimes we call discipline, pero come from the word disciple, actually, disciple ganun din eh. Meaning to say, discipline, He is training you for the future. Halimbawa, si bro, nagdidisiplina niyo yung sarili niya sa pagbibisikleta. Kasi gusto niya maging magaling ng siklista o malimbawa mag-compete in the future. So yun ang training na tinatawag. Nag-gym ka, kasi gusto mo maging maganda yung katawan mo. Dinidisiplina mo sa pagkain. Hindi yung pinapalo mo yung katawan. Hindi gano'n. Minsan di ba may mentality kasi tayo, when we call discipline, it's palo. It's a training for the future. Ganon din sa atin ng Panginoong Hesus. God is training us for the future. Kaya nga, di ba, hindi tayo nag-i-stay as, kumbaga, God is encouraging us to grow up. Amen. Hindi lamang forever tayo nakaupo. Amen. And then, pag nakaupo ka lang dyan lagi, and then you are, criticize mo yung mga leader, then why not grow up and be a leader also para yung idea mo naman ang marinig? Hindi mo lagi nakaupo, and then pagkaupo mo, puro na naririnig sa'yo. Grow up and be a leader. So that yung boses mo, yung gusto mong marinig, mamaya may maganda ka talagang hindi, why not? Pero kung lagi kang gusto mo, lagi kang binibaby, lagi kang ini-spoon feed, tapos paglabas, makikriticize mo yung mga tao, mga kapatid, that's unbecoming of a Christian. Lahat tayo, we should grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Ayaw ni Lord na lagi tayong forever na lang tayo na nakadepende, nakaupo.
darating din ang araw, ikaw na rin naman mag-aalala, ikaw na rin magtutulong. Hindi nang lagi lang ikaw ang tutulungan. Di ba? Kasi mamaya mapagod na rin sa'yo. No, just joking. Hindi. What I'm saying, all of us are called to grow up. Hindi tayo mag-i-stay kung anong state mayroon tayo sa ngayon. Amen? Amen. So, in Galatians 3:24 mga kapatid, it says, ito maganda to eh. Sabi po dito, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Ano ba yung tutor? Yung nagtuturo, di ba? But now that you are in faith, you are no longer under the tutor. Yun po yung karugtong ng verse 10, hindi nila nakasalag. Hindi ka na under na. Ngayon, yung law kasi yun ang magtuturo sa'yo. Papunta kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka na, hindi ka na under ng tutor, under ka na kay Kristo. Amen. Tama po. And the next one po is the establishment of the law is fulfilled. In Romans 3:31, Paul says, do we make void the law through faith? Sabi niya, no. Kumbaga double negative. Certainly not. On the contrary, we establish the law. Nakakaganda nitong verse na ito kasi sinasabi ni Paul, hindi natin sineset aside yung law. On the contrary, kumbaga, ina-highlights mo nga yung law. Kasi hindi natin kayang, sino ba sa atin ang nagre-respeto sa law? Ikaw na namimili lang? O ikaw ang nagsasabi na hindi ko kaya in Jesus Christ? Sino ang tunay na nagre-respeto sa law? Ikaw na nag-cherry pick lang, namimili, 9, 2, 1, or ikaw na nagsasabi na hindi ko kaya and I need Christ. Kung maalala mo sa Sermon at the Mount, ganun po ang nangyari. Sinabi na, because Jesus Christ says there that the law needs perfection. Diba sabi niya, you shall not commit adultery. Yun ang sa law. Sabi ni Lord, tumingin ka lang nang may pagnanasa sa isang tao, you are committing adultery. Ibig sabihin, hindi pala yung action mo, kundi yung motive mo, yung isip mo. Bago mo pa gawin sa action, pero may motibo ka na nagkakasala ka. So paano na tayo lahat dito? Halos lahat tayo dito, guilty doon. Ano ba sabi ni Lord? You shall not murder. Yung nagalit ka, bigla kang nagalit sa tao, nang wala ka man lang kadahilan, narinig ka lang ng chismis, nagalit ka na, murder na. So sino ngayon sa atin? Halos lahat tayo nagkakaroon ng ganung action o nagkakaroon ng ganung pag-iisip. So all of us will murder. So sino kayo makakaabot? You know, in the Sermon at the Mount, Jesus Christ elevated the law. Na ito yung hindi itong ibig sabihin, it's not about the letter, kundi yung spirit of the law na wala talagang makakasunod. Cut off your hands. Sino po makakapagputol ng kamay sa atin dito pagka nagkasala ka? Di lahat tayo dito para tayong amputation ward. Tapos pluck out your eyes. Lahat tayo dito po. Bulat tayo dito lahat. Sabi ko, bro, ba't ngayon mo lang sinabi, natanggal ko na. Diba? Ang sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi mo po kaya. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya yung true standard, true requirements of the law because the law requires perfection. And in Jeremiah 31:33, paano tayo makakasunod? Paano tayo makakasunod? In Jeremiah 33:1-33 it says, but this is the covenant, yung covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God and they shall be my people. At yun po yung in-echo sa Hebrews 10:16. Halos yun po yung sa Hebrews 10:16, yun po yung fulfillment nung doon sa prophecy sa Old Testament sa Jeremiah. Pero kung may makikita po kayong parang diferensya dyan. Why? It's simple difference pero napaka-importante sa buhay natin. Kasi kung makikita niyo po yung law, I will put my law, dito po sa Jeremiah, talks about the law of Moses, Torah.
Pero dito, pagdating na dito sa New Testament, it's the laws. The laws of Jesus Christ. Ano po yung laws ng Panginoong Jesus? To believe. To believe in Him. Believe in Jesus Christ. Ano ba yung kasalanan na hindi kayang patawarin? What is that sin that is pardonable sin? The sin of unbelief. Because wala ka ng ibang Savior na makukuha kung hindi ka maniniwala sa one and only Savior, Jesus Christ. Kung nireject mo ang kaisa-isang offering, perfect lamb, nireject mo, wala na kong darating. Wala nang salvation na makukuha ka. Because apart from Jesus Christ, there is no salvation. Hindi na po yung sinasabi dito na I will put my law. Hindi po yan yung yung Mosaic law. Kasi araw-araw nagbubudol pa tayo. Lagi may shrimp tsaka shellfish eh. Meron pang crabs. Bawal kayo. Ay, hindi wala. Di ba? Hindi yun naman nagsasabi na huwag kang kumain ng tahong di ba? Hindi yun. Hindi yun yung Mosaic law. Is the law. Ano ba sa ang law ni Christ? Maniwala ka, sumampalataya ka sa Kanya. At din the law of love. Love your neighbor. Hindi na po as you love yourself. Love your neighbor as I have loved you. So ang pamantayan natin, hindi na yung pagmamahal mo sa sarili mo, kundi yung pagmamahal sa iyo ni Kristo. Kaya mo sukatin ang pagmamahal ni Kristo sa iyo? Hindi. Pero yun po yung sa atin ngayon. And Jesus Christ fulfilled the purpose of the law. And ano ba yun? Established of the law is fulfilled. At ano pang nawala sa atin mga kapatid? Ito napakaganda. Wala na yung sumpa. Sumpa ng law. Because curse is the one who will not obey everything that is written in the book of the law. Kung ikaw po, you will put, sabi ko sa inyo kanina, there's nothing wrong with the law. But if you will put yourself under the law, yun po yung problema. In Hebrews it says that the law is perfect. There's nothing wrong with the law. But the law under it, yun ang may problema. Kasi they did not remain faithful. Sa ngayon po sa atin, hindi na ang sinitingnan niya, hindi yung faithfulness mo. Ang tinitingnan ngayon ng Panginoon, yung faithfulness ni Jesus na nasa iyo. Amen. It's not about your strength. It is about the strength of God. Yun ang mayroon tayo ngayon. Wala na po yung wala na yung sumpa. Di ba minsan, kinukunti natin yung Deuteronomy. Kasi sa Deuteronomy 27 doon, parang binasa sa bundok. Kung ano yung mga sumpa. Ano yung blessing sa Deuteronomy 27, kung ano yung binasa nung ano yung mga blessing hanggang 28. Alam mo, binasa mo Deuteronomy 28, meron pong halos 68 verses doon. 1 to 15 doon, all about the blessing. If you obey this kind of law, you will be blessed. If you will be blessed. If you will obey this, you will be blessed. Meron 15. Pero from 16 to 68, courses lang yun. Hindi ka pwedeng piliin mo lang yung blessing, tapos ay susundin ko to para ma-bless ako, tapos pag hindi mo nasunod, paano naman yun? Hindi curse ka. Pero mga kapatid, yung course ng law, wala na po sa atin. Praise God! Wala na po yung kasi ang Panginoong Jesus ang naging sumpa para sa atin. Lahat ng punishment na para sa atin, lahat ng mga curses na dapat tayo, dahil tayo naman talaga nagkasala, yun po ay kinuha ng Panginoong Jesus. Kaya mga huwag mo nang isumpa yung sarili mo. Pinalaya ka na nun ni Jesus. Malaya ka na. Palayain mo na rin yung sarili mo. Palayain mo na rin yung kapatid mo. Palayain mo na rin yung mga tao na mayroong atraso sa'yo. Mahirap yun, but it's a choice that we have to make. Di ba pagpapatawad mga kapatid? It's a choice.
Hindi mo yun pwedeng sabihin na nagpatawad ako, magkaka-amnesia ka. Hindi, maalala at maalala mo. Pero kaya pag pinili mo, ay, kung naalala mo yun, itong taong ito may atraso sa akin. But Lord, I will choose to forgive. I will choose to release them sa anumang mga atraso sa akin. It's a choice. Nakakala mo, pag nagpalaya ka, ikaw yung makakalaya. Ay, sila ang makakalaya, pero hindi mo alam, ikaw rin nakakalaya ka. Ikaw yung unang makakalaya. Di ba may hinahawakan tayo na ayaw nating i-release, na masakit din sa kamay. Di ba? Pag bumitaw ka, ikaw naman ang unang ano ng relief, ng ginhawa. Tapos pag nag-iipon ka ng sama ng loob, nasa loob mo yung sama. Salop eh. Salop. Di ba? Ano, pag nag-iipon ka ng sama, nasaan kayo nung sama? Nasa loob. Sino ang unang nalalason? Ikaw din. Sarap-sarap ng tulog ng pinag-iinitan mo, pero ikaw ito ngayon, nagmimilit, hindi ka makatulog. Di ba? Palayain na natin mga kapatid at aling mo ikaw talaga sarili mo ang nakalaya. Kahit nga ang Panginoong Hesus, di ba? Pinaakusahan siya na binabiolate niya yun. Pero alam mo, yung Sabat, naalala niyo, Jesus Christ was accused of violating the Sabbath dahil nagpagaling siya. Pero sabi ni Lord, hindi yun eh. The Sabbath was made for man, not man for Sabbath. Kasi binigay yung Sabbath para sa binigyan ng instruction yung mga tao, mga amo, para makapagpahinga yung tao. Para sa tao talaga yun. Ha? Hindi yung binabaliktad na pati yung mga hayop, di ba kailangan pagpahingayin yung hayop? Kaya walang trabaho. Hindi yung purpose na para ka na nakatingala katulad ng sabi sa kahit ngayon, they are practicing the Judaism, they are still practicing this. Pati pag hindi ka pwede magbukas ng pagkain, ng kalaan, kasi it's a works. So, ayun, kung makakain ka, initin mo na kasi di pa naman yung pagmuya kasi it works din eh. Siguro tinutunaw na rin. Linok-linok na. Nilixtros na lang nila. Kasi pag nilixtros mo, isutusok mo rin, works din. Yeah? But, yun nga sinasabi na, ang Panginoong Hesus become curse. Become a curse. Naging kasus para dahil sa atin. Dahil tayo ay pinalaya na sa sumpa ng batas. So do not use our freedom para magkasala ang ibang tao. Magkasala tayo. We are free from sin, but we are not free to sin. Lahat ng yung ginagawa natin, sabi sa science, ano yung sabi sa science? Every action, there's an always equal reaction. Hindi yung pwedeng gumawa ka ng kasalanan, tapos sabihin na pinalaya na ako na Yesu Cristo. Yes, you are free. You are forgiven by the eternal punishment. Pero dito sa mundo nito mga kapatid, hindi pwede na pinalaya ka na meron kang atraso na kailangan mong pagbayaran. Your brother and sister might forgive you, but you have to pay the consequences of what you have done. Hindi natin pwedeng takasan yun na magtuturo tayo ng nawawalan na tayo ng self, yung accountability, yung responsibility. Na nagkukos tayo ng isang tapos malinisi tayo na tayo. Kasi si ganito, kasi si ganyan. Nawala yung sarili, sinisi mo na lahat. May 50 kasama na sisi mo na yung 50, yung sarili mo hindi mo pa nasisisi. Di ba? Minsan meron tayong tendency. You're seeking for advice, tapos pag sinunod mo yung advice, siya kasi eh. Ultimately mga kapatid, we are the one responsible of our action. Hindi mo pwedeng sasihin yung iba. Nagkamali ka na, admit it, accept it. Don't blame others because siya kasi. Di ba meron tayong tendency parang si Adam. Bumabalik tayo dun sa garden eh. Ano yung balik dun? Let us stay away from Mount Sinai. Let's go to Mount Zion. Doon tayo sa Panginoong Hesus. Huwag natin ibalik yung blame game. Let's take responsible. We be responsible sa lahat ng actions natin. And Galatians 3:13 to rin na, Christ redeemed us from the law. So, conclusion tayo mga kapatid. We are now separated from the law. Kumbaga, divorce na tayo sa law. Sabi po dito sa Romans 10:4, Christ is the end of the law unto righteousness to everyone who believes.
Christ is the end of the law. We're no longer under the law. Pero mga kapatid, hindi tayo namumuhay ng chaotic life. It is the faith in Christ with us to salvation. He is the end of the law unto righteousness for everyone that believes. Ano mo pag lagi mong nasa isip mo, nakapokus ka lagi sa Panginoong Hesus? Makakaiwas ka sa maraming mga sufferings, makakaiwas ka sa maraming mga pagkakamali. Because the Spirit of God that is in you, Jesus Christ that is in you, He will not lead you into sin. Hindi ka niya hahayaan na makagawa ng pagkakamali pag ikaw na lagi nakapokus sa Panginoong Hesus. Kasi yun nga, di ba ina-encourage tayo to fix our eyes on Jesus? Bakit? Hindi para may pulawi tayo na nakalimutan natin yung mga hindi yung mga ibang bagay. Hindi. Pero sa ibang bagay, and everything that we do, we put Christ in the midst of it. Makakaiwas tayo sa maraming mga maling desisyon. Hindi tayo, kumaga, it's no longer about obeying something like this kind of rules, this kind of rules. Hindi. Ang kailangan natin ngayon, hayaan natin ang Panginoong Hesus ang siyang mamuhay sa atin. Amen. Ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo, ang hayaan nyo na mag-guide. Yun yung magiging moral compass nyo, yung Espiritu niya, dahil hindi kanya pababayaan. He will never leave you, and He will never forsake you, and He will not lead you into sinning. Yun ang kailangan natin. I-acknowledge natin na si Jesu Cristo ay laging nasa iyo. The moment you make yourself out-focus, doon tayo nadidiskarel. Dahil akala natin, lumayo na si Jesu Cristo sa atin. Nagalit na sa atin ang Jesu Cristo. Nagalit na sa atin ang Diyos. Hindi. You are His child, and it will never change. Hindi magbabago yun. Anak ka ng Diyos. Minahal ka while we still yet sinners. Christ died for you. Minahal ka niya nung ikaw ay makasalanan pa. How much more ngayon na anak ka na niya? Kaya mga kapatid, alalahanin lagi natin ang kabutihan ng Diyos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. And, you have, Lord God, provided us the Spirit. As you promised, Lord, at naniniwala kami doon na you give us a new Spirit and you put your Spirit in us na siyang magtuturo sa amin na gawin ang dapat, gawin ang tama.